Isang babae na nagngangalang Joy ay nasa isang supermarket, namimili ng mga groceries. Nahiya siya nang kailangan niyang isauli ang ilang mga bagay dahil kulang ang kanyang pera. Para mas lalo pang maging masama ang kanyang araw, may dumaan na kotse sa tabi ng isang lubluban at nabuhusan siya ng maruming tubig sa kanyang mga damit. Isang lalaking nagngangalang Edmer ang bumaba mula sa kotse upang humingi ng paumanhin at nag-alok na bayaran ng pinsala, ngunit galit na galit si Joy at siya ay umalis na lamang. Pagdating sa kanilang apartment, nakita ng asawa ni Joy na si Alex ang isang sulat mula sa bangko tungkol sa kanilang hindi nabayarang utang. Sinisi niya si Joy dahil hindi siya pinaalalahanan at binalaan na maaari silang mawalan ng tirahan kung hindi nila mababayaran ang utang. Umiyak si Joy at humingi ng paumanhin si Alex, nangakong hahanapan niya ng solusyon ang kanilang problema. Nag-alok si Joy na tumulong, ngunit pinaalalahanan siya ni Alex sa kanilang kasunduan, siya ang may responsibilidad sa paggawa ng pera, habang ang papel ni Joy ay alagaan ang kanyang mga pangangailangan bilang isang lalaki. Pagkatapos nito, tinanggal ni Alex ang kanyang damit at naging malapit sila sa isa't isa, ngunit nanatiling nag-aalala si Joy kung paano nila babayaran ang utang. Samantala, si Edmer ay kumakain ng almusal kasama ang kanyang pamilya, ngunit sa kabila ng kanilang yaman, mukhang hindi sila masaya. Galit si Grace, asawa ni Edmer, dahil palagi itong wala at kaunti lamang ang oras na inilaan para sa kanila. Pagod na sa pagtatalo, umalis si Edmer nang walang paliwanag. Si Alex, isang propesor na nagtuturo sa mga Tsino sa isang universidad, at si Joy ay isa sa kanyang mga estudyante. Komento ng kaibigan ni Joy na si Lisa na maswerte si Joy na may matalino at gwapong asawa. Nang tanungin ni Lisa kung magaling ba si Alex sa kama, tumugon si Joy na mas mahalaga ang pera kaysa kasiyahan. Iminungkahi ni Lisa na matagal pa bago yumaman si Joy, ngunit nanatili itong umaasa na darating ang kanyang prinsipe. Inimbitahan si Alex upang maging taga-translate sa pagitan ng isang negosyanteng Tsino at isang bangko, ngunit dahil sa problema sa schedule, hiningi niya kay Joy na siya ang pumalit. Ang bangko kung saan magtatrabaho si Joy ay ang parehong bangko kung saan mayroon silang utang, at iminungkahi ni Alex na maaaring magbigay ng pabor ang tagapangasiwa kung matutulungan ni Joy ang negosyanteng Tsino. Sa bangko, ipinakilala si Joy sa tagapangasiwa na walang iba kundi si Edmer, ang lalaking sinigawan niya noon. Ipinahayag ni Edmer ang kanyang pagkadismaya sa pagpapalit, ngunit iginiit ng kanyang katulong na mahusay na nirekomenda si Joy. Humingi ng paumanhin si Joy sa kanyang dating pag-uugali, ngunit sinabi lamang ni Edmer na gawin niya ng maayos ang kanyang trabaho. Dinala ni Edmer ang kanilang kliyenteng Tsino sa isang kasino, alam niyang mahilig ito sa paglalaro ng roleta. Binigyan niya si Joy ng 100,000 na halaga ng chips, ngunit nagdalawang isip si Joy dahil hindi siya mahusay maglaro. Ikinwento ni Edmer kung paano binago ng roleta ang kanyang buhay, malaki ang kanyang utang at may mga nanganganib na pautang na humahabol sa kanya hanggang sa inilagay niya ang lahat ng kanyang natitirang pera sa numerong 0 sa kasino. Himala, ang bola ay napunta sa 0, na nagligtas sa kanya. Dahil dito, naglakas loob si Joy na ilagay ang dalawang chips sa numero 0 at sa kanyang pagkagulat, napunta ang bola sa numerong iyon, na nagbigay sa kanya ng malaking halaga ng chips. Binalaan siya ni Edmer na huwag nang tumaya pa, ngunit nagpasya si Joy na ilagay ang lahat ng kanyang napanalunan sa numerong 0 ulit. Tama si Edmer at natalo si Joy ng lahat ng kanyang chips. Gayunpaman, natuwa ang kliyenteng Tsino dahil nanalo siya mula sa pagkatalo ni Joy. Pagkatapos umalis ng kliyente, inimbitahan ni Edmer si Joy na mag-bowling. Kahit na sinabi ni Joy na hindi siya marunong maglaro, tinuruan siya ni Edmer ng may pasensya, at natuwa siya nang makapagpatumba siya ng ilang pin. Iminungkahi ng katulong ni Edmer na imbitahan niya si Joy sa hapunan at pagkatapos sa isang hotel, ngunit nagduda si Edmer kung sasama si Joy sa kanya. Gayunpaman, naniwala ang katulong na gusto ni Joy si Edmer at siniguro sa kanya na maaari niyang makuha ang loob ni Joy tulad ng ibang kliyente. Sinunod ni Edmer ang payo at inimbitahan si Joy sa isang mamahaling restoran para sa hapunan. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap at realidad ng buhay hanggang sa naging mas malalim ang kanilang pag-uusap. Nabanggit ni Joy ang utang nila sa bangko, ngunit malinaw na sinabi ni Edmer na ayaw niyang paghaluin ang negosyo at kaligayahan. Inimbitahan niya si Joy sa kanyang kwarto, na ikinagalit ni Joy. Agad na humingi ng paumanhin si Edmer, inamin niyang hindi siya marunong sa panunuyo sa mga babae. Inamin niya na gusto niya si Joy at nag-alok na tulungan silang bayaran ang utang kung ibibigay ni Joy ang gusto niya. Tinanggihan ni Joy ang kanyang alok at umalis na lamang. Ikinwento ni Joy kay Alex ang nangyari sa meeting at ibinahagi kung paano siya nanalo ng 1,000,000 pesos sa roleta ngunit nagpa siya na huwag tanggapin ito. Ikinagalit ito ni Alex dahil ang pera ay makakatulong sana ng malaki sa kanila.
Sa galit ng kanyang asawa, sinabi ni Joy ng pabiro na dapat tinanggap na lang niya ang alok ng tagapangasiwa na makipagklap-klapan na lang dito. Hindi napansin ni Alex na nagbibiro lamang si Joy at patuloy na nagalit tungkol sa nawalang pera. Ikinwento ni Joy sa kanyang kaibigang si Lisa ang alok ni Edmer na lutasin ang kanilang mga problema. Iminungkahi ni Lisa na maaaring siya na ang prinsipe na hinihintay ni Joy, ngunit iginiit ni Joy na siya ay kasal at tapat kay Alex. Nagkataon na nakita nilang nagtatrabaho si Alex ng part-time job bilang isang tour guide para sa mga turistang Chino. Nakita ni Joy kung gaano kahirap magtrabaho ang kanyang asawa, kaya nakaramdam siya ng pagkakasala at gustong-gusto niyang tulungan ito. Isang araw, sinabi ni Joy kay Alex na nagsampa na ng kaso ang bangko sa korte, at sinisi siya ni Alex dahil wala siyang ginawa tungkol dito noong nasa bangko siya. Sinabi ni Joy na mayroon siyang numero ng tagapangasiwa, at pinilit siya ni Alex na tawagan ito. Nang tumanggi si Joy at patuloy na nag-insist ang kanyang asawa, nagalit siya at umalis. Ginugol ni Joy ang buong araw sa pag-iisip tungkol sa alok ni Edmer, at sa gabi ay napagpasyahan niyang tawagan ito at sumang-ayon na magkita. Kinaumagahan, sinabi niya kay Alex na pupunta siya sa library at papatayin ang kanyang telepono. Pagkatapos, nagtungo siya sa hotel upang makipagkita kay Edmer. Pagdating niya, tinawagan ni Edmer ang kanyang tauhan at inutusan itong ipagpaliban ang utang ni Alex ng 3 buwan ng walang interes at pababain ang mga rate. Habang kumakain ng tanghalian, nanatiling malamig si Joy kay Edmer. Tiniyak ng tagapangasiwa sa kanya na ginawa na niya ang pabor at kung ayaw niya ito, malaya siyang umalis at hindi niya ito ikagagalit. Sa paghipon ng kabaitan ni Sergey, napagpasyahan ni Joy na gawin na ang kanilang napag-usapan. Pagkatapos ng kanilang pagiging malapit, naging mas komportable si Joy kay Edmer. Masayang kumanta si Joy at nagbahagi sila ng inumin. Ngunit bigla siyang nagbago ng mood nang mapagtanto niyang kailangan na niyang umuwi. Pagbalik niya sa apartment, masayang ibinahagi ni Alex ang magandang balita tungkol sa kanilang utang. Inakala ni Alex na ang kanilang pagbuti ay dahil sa kanyang kamakailang pagbisita sa bangko, ngunit hindi nakisama si Joy sa kanyang kasiyahan. Nang sinubukan niyang maging malapit kay Joy, sinabi nitong pagod siya. Samantala, nang dumating si Edmer sa kanilang bahay, napansin ng kanyang asawang si Grace ang amoy ng pabango ng ibang babae sa kanya. Itinanggi ito ni Edmer, ngunit lalo lang nagalit si Grace at tinawag siyang kung ano-ano. Kalaunan, tinawagan ni Edmer si Joy at nag-aya na magkita sa parehong hotel kinabukasan. Tumanggi si Joy at hiningi kay Edmer na itigil na ang pagtawag sa kanya, ngunit iginiit ng chairman na hihintayin niya si Joy, kahit ano paman. Kinabukasan, tinawagan ni Lisa si Joy upang imbitahan siya sa isang gabi ng mga babae. Unay tumanggi si Joy, ngunit pinilit siya ni Alex na pumunta dahil malapit lang naman ito. Nang hapon na iyon, habang papunta na sila, nagbago ng isip si Joy at nagmamadaling pumunta sa hotel kung saan naghihintay si Edmer. Ginugol niya ang buong gabi kasama ang kanyang prinsipe, at napagkasunduan nilang magkikita tuwing Martes ng hapon sa hotel. Subalit sa araw ng kanilang susunod na pagkikita, nagkasakit ang anak ni Edmer at hindi siya makontak dahil kasama niya ang kanyang asawa. Nalungkot si Joy, kahit nasa kanyang kaarawan, at nang tumunog ang kanyang telepono, siya ay natuwa ngunit hindi iyon ang tawag na inaasahan niya. Ang kakaibang kilos ni Joy ay nagsimulang ikabahala ng kanyang asawa. Isang araw, bumisita si Joy sa bangko ngunit hindi siya napansin ni Edmer. Nabighani si Joy sa kanyang prinsipe, ngunit tila nagsisimula ng gumuho ang kanilang kwento, na nagdulot ng matinding depresyon sa kanya. Dahil dito, dinala siya ni Alex sa doktor na nagreseta ng gamot para sa kanya. Inalagaan siya ni Alex ng maigi, ngunit nang sinubukan muli ni Alex na maging malapit sa kanya, hindi na napigilan ni Joy ang kanyang emosyon at inamin na siya ay naging taksil. Biglang napalitan ng galit ang pag-aalaga ni Alex at inalam kung sino ang kanyang nakasiping. Tumanggi si Joy na sabihin, na lalo lamang nagpaliyab ng galit ni Alex. Tinawag siya ng kung ano-ano at pinalayas. Wala nang mapuntahan si Joy kaya tinawagan niya si Edmer sa kalagitnaan ng gabi. Nang tanungin ni Grace kung ano ang nangyari, walang sinabi si Edmer, kaya't naghinala si Grace na iyon ay ibang babae. Nakipagkita si Edmer kay Joy, at upang maibsan ang kanyang mga alalahanin, nangako siyang bibilhan siya ng apartment. Tapat sa kanyang salita, bumili si Edmer ng isang mamahaling apartment para sa kanya. Natuwa si Lisa para sa kanyang kaibigan, iniisip na natupad na ang kanyang kwento ng pag-ibig. Samantala, si Alex ay nananatili sa bahay lasing depressed at lalong napapasama. Isang araw, naghanda si Grace ng almusal para sa kanilang pamilya na tunay na pinahalagahan ni Edmer. Gayunpaman, ang kanilang tahimik na pagkain ay naantala ng tawag mula sa labis ng obsessed na babae ni Edmer, si Joy. Sa una,
napagkasunduan nilang magkikita tuwing Martes at Linggo, ngunit ngayon, nais ni Joy na magkita sila araw-araw. Si Edmer, na noon ay naghahanap lamang ng kasiyahan, ngayon ay nakikita na ang kanyang babae bilang isang pabigat. Patuloy na pumupunta si Joy sa opisina ni Edmer, ngunit iniiwasan siya nito. Sa huli, nahuli rin siya ni Joy at inimbitahan ng kanyang prinsipe upang manood ng teatro. Tumanggi si Edmer, nangakong magkikita sila kinabukasan, ngunit lumipas ang mga araw at hindi siya dumating. Isang gabi, tumunog ang doorbell at agad na tumakbo si Joy upang buksan ito, ngunit laking gulat niya nang makita ang kanyang dating asawang si Alex sa labas. Hindi pa rin nakakapag-move on si Alex, kaya't sinaktan niya si Joy, sinasabing siya pa rin ang kanyang asawa. Tinawagan ni Joy si Edmer sa kalagitnaan ng gabi upang sabihin ang nangyari. Nag-alok si Edmer na asikasuhin si Alex, ngunit sinabi ni Joy na kalimutan na niya ang kanyang dating asawa dahil may mas mahalagang bagay, siya ay buntis at si Edmer ang ama. Pumayag si Edmer na suportahan ang bata sa pinansyal na aspeto, ngunit bagaman nais ni Joy ng higit pa mula sa kanya, naiintindihan niyang hindi niya maaaring pilitin si Edmer. Pag-uwi ni Edmer, lasing ang kanyang asawa na si Grace at tinanong siya kung ano ang nangyari. Inamin ni Edmer na buntis ang kanyang babae. Iginiit niya na walang magbabago, ngunit napuno na si Grace. Hinalikan niya si Edmer at nagpaalam. Samantala, si Alex ay nasa parke nang biglang salakayin siya ng 2 tauhan na inupahan ni Edmer upang asikasuhin siya. Makalipas ang ilang araw, sinimulan ni Edmer ang konstruksyon ng isang travel agency na binili niya para kay Joy. Si Lisa, na ngayon ay may relasyon sa dating asawa ng kanyang matalik na kaibigan, ay sinabi kay Alex ang tungkol dito. Sinabi rin niya na si Joy ay buntis at si Edmer ang ama. Nakaramdam ng pagkakasala si Lisa sa pagsasabi nito, ngunit tinitiyak ni Alex na ayos lang siya. Gayunpaman, sa kaloob-looban niya, nararamdaman niya ang matinding galit. Isang araw, nagdala siya ng kutsilyo, nagbabalak na tapusin ang lalaking nagnakaw ng kanyang prinsesa. Magpapaputok na sana ang bodyguard, ngunit humadlang si Joy, alam niyang hindi siya sasaktan ni Alex. Pinaamo niya ito, pinapapayag na ibaba ang kutsilyo at umalis. Lumipas ang mga taon at ngayon, nakatira na si Edmer kasama ang kanyang bagong pamilya, ngunit tulad ng dati, tumabang din ang kanilang relasyon. Ganoon din kay Joy. Isang araw, si Alex na ngayon ay isang matagumpay na propesor na may doctorate ay inimbitahan sa isang party kung saan nakita niya ang kanyang dating asawa at ang ngayon nitong asawa na si Edmer. Nilapitan siya ni Joy at tila walang pakialam si Edmer sa kanilang muling pagkikita. Kalaunan, nakatanggap ng tawag si Edmer at sinabi sa kanyang asawa na kailangan niyang umalis dahil sa isang mahalagang bagay. Pagkaalis ni Edmer, inamin ni Alex na mahal pa rin niya ang kanyang dating asawa, at pabirong sinabi ni Joy na maghanap sila ng kwarto. Sa isang twist ng kapalaran, si Edmer na dating lihim na nakikipagkita kay Joy, ngayon ay palihim na pumupunta upang makasama ang kanyang unang pamilya. Samantala, si Alex, na dating asawa ni Joy, ay ngayon ang kanyang babae. Malinaw na sinabi ni Joy kay Alex na ito ay isang casual na relasyon lamang dahil siya na ngayon ay isang malamig na babae. Ngunit habang pauwi, biglang damaloy ang luha mula sa mga mata ni Joy, habang napagtanto niyang hindi ito ang happily ever after na kanyang inaasam.